Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay gabi na, no? Nakita nyo naman ang paligid ko, madilim na. So ngayon ay pupunta kami ngayon ng 7-Eleven. Bibili kami ng panghaplas. Ano bang tawag nun sa Tagalog? Efficacent extra, yung panghaplas sa tiyan. Dahil kinakabagan ako. At nakita nyo naman wala nang katao-tao dahil mag-aalas 12 na ito ng gabi, guys. Kaya pupunta kami sa labas. Maghahanap kami kung mayroong tinda sa 7-Eleven na panghaplas. So pagdating nga namin dito sa 7-Eleven ay puno ang 7-Eleven at wala kaming maparkingan. Kaya ang sabi sa isa sa akin, maghanap na lang kami ng ibang tindahan. Baka mayroon sa iba dahil ang 7-Eleven punong-puno sa loob dahil mag-aalas 12 na ito. Nagugutom siguro yung mga tao kaya maraming tao sa 7-Eleven. Tapos isa pa, wala kaming maparkingan kaya lumipat kami ng ibang 7-Eleven. Doon kami maghahanap ng Efficacent extra dahil masama talaga ang pakiramdam ko, guys. Pag sa probinsya to, guys, mga alas 12 may wakwak na, guys. Alam nyo ba yung wakwak? Related lang yan sa mga taga-probinsya nakatira dahil maraming wakwak doon. Pero dito, normal na normal lang dito sa syudad yung pagbabiyahe mo ng hating gabi. So ito na nga, guys, malapit na kami sa 7-Eleven. Nakarating na kami dito sa 7-Eleven. So wala kaming nahanap dito ng panghaplas kaya nagtingin-tingin na lang muna din ako dito. At mayroon din silang tindang hotdog na may tinapay. Naghahanap nga kami ng ano yung makakain namin. At naghanap rin ako dito ng alak char. Buti dito, guys, konti lang yung tao. Hindi katulad doon sa kabilang 7-Eleven. Puno dito. Iilan lang yung tao dito sa loob sa malapit dito sa simbahan ng Paskam 2. Kaya nung naghanap kami dito ng panghaplas ay wala naman kaming nahanap. Puro Vicks naman yung tinda dito at saka inhaler. Tapos lumipat na lang kami ng Alphamart. Wala naman kaming mabili dito ng Efficacent. Naglalaway ako sa tinda nila ng hotdog with tinapay. Alas 12 na rin kasi to ng hating gabi, guys. Hindi nga sana kami bibili. Akala ko may haplas pa. Habang nagbibideo nga ako dito, guys, ay tinitingnan ko yung tinapay with hotdog doon sa likod ko. Sabi ko, bibili tayo? Iniisip ko naman pag kumain ako ng hating gabi, nahirapan din akong matulog. Para ba siyang nasa sikmura ko lang yung pagkain, guys. Kaya hindi na lang kami bumili. Yung sadya na lang talaga namin ang binili namin, guys. Yung haplas lang talaga. Dahil katabi nga lang ng 7-Eleven ang Alphamart, lumabas na kami dito, guys, para makabili na kami ng haplas. Dahil sa Alphamart ay kompleto naman, guys. So dumating na nga kami dito sa Alphamart. Magkalapit lang talaga ang Alphamart at saka 7-Eleven dito sa Paskam 2. So nakita nyo, guys, napaka tahimik na lugar dahil nga hating gabi na ito, guys, wala nang katao-tao talaga dito, guys. Actually, guys, ang tao dito ay mga kahira lang at saka gwardiya, guys. So ito na nga, guys, nakita ko na nga ang aking hinahanap na haplas. So halos kaparehos lang siya ng presyo doon sa malapit sa amin sa butika. Parehos lang ang presyo. So bumili ako diyan ng isang extra at saka isang mentol. Maganda yung mentol dahil malamig sa iyong balat, hindi masyado maanghang. Hindi katulad ng extra, super anghang. Pero bumili din ako ng extra para maiba-iba naman kasi yung isa gusto talaga niyo yung hot, maanghang talaga. So ako gusto ko mild lang kaya dalawa yung binili ko pero iba't ibang flavor yung kinuha ko. Iba yung pakiramdam ko dito sa loob, guys, dahil napakatahimik talaga. Ang nag-iikot-ikot lang talaga dito at ang nag-aayos ng mga paninda yung cashier lang. Inaayos gabi pala sila nag-aayos dito ng mga paninda, guys. Anong gabi, andito kami sa 7-Eleven. Ay, Alphamart pala. Dahil sa 7-Eleven walang ganitong haplas. Kaya dito kami nakahanap. So, ayun lang, guys. Naka-prepare na ang mga soft drinks. Malapit na ang Pasko. Kaya naka-prepare yung soft drinks.
May-deposit ba din ito? At kinaumagahan nga guys ay linggo. Nagsimba kami dalawa ni Libby. Kami lang dalawa ni Libby. Dahil yung ibang mga tao sa bahay ay tulog pa. Kaya nagbiyahe lang kami dalawa ni Libby. Mas madali kasi pag larga diretso yung lakad mo. Hindi ka na maghintay-hintay pa ng iba para matuloy yung binabalak mong magsimba. Matagal ko nang binabalak magsimba. Ngayon lang natuloy magsimba. Kita nyo naman guys, oh. Maaga na ako nagising pero lumusot na yung haring araw guys. Nag-tricycle nga lang pala kami guys. Hindi na kami nagpahatid sa isa para hindi na bala yung kanyang pupuntahan. Nag-special lang kami ng tricycle dahil malapit lang naman. Pag special guys ay 50 pesos ang babayaran mo hanggang hatid na yon ng simbahan guys. Nung nakaraan guys, alam nyo ba na may nagtitinda dito ng gulay? So ngayon wala na akong nakitang nagtitinda dito ng gulay. Bakit kaya? Dahil mura kasi dito yung binibinta na gulay. O wala na dito talaga guys. O mga tricycle na lang ang nakahinto dito. Marami ditong gulay eh. Ayan, wala na. Mura kasi yung binibenta nilang gulay dito guys. Galing 13, sarili nilang tanim. So ito na nga guys, nakarating na kami dito sa simbahan ng Malabon at nag-umpisa na nga pala ang misa ng pari. So ito na nga guys, naghahanap na kami ni Libby kung saan kami makapwesto dahil hanggang labas yung tao, puno sa loob. Kaya tumayo na lang muna kami ni Libby dito banda sa may bungad ng simbahan. Dito lang muna kami tumayo ni Libby. Maghintay na lang kami pag may lumabas, tsaka na lang kami pumasok. Actually guys, pagdating namin dito ay nagbibigay na ng ostia si Father. So may lumabas na nga guys, kaya pumasok na kami ni Libby dito para makaupo naman kami guys. At nagtingin-tingin nga rin ako dito guys kung mayroon akong makitang upuan at para makaupo kami. Matagal nga ako dito nagtitingin kung mayroong available na upuan. So sumiksik nga kami dito, dumaan kami dito sa gilid dahil doon banda ay walang masyadong nakaupo. Tapos umupo naman kami dito at ang sabi ng babae may nakaupo dyan, kaya lumipat na lang kami. Siyempre alam mo na yun pag sinasabing may nakaupo dyan, kaya lumipat na lang kami guys doon sa banda sa gilid yung mahabang upuan. Kaya dito kami lumipat guys, dito sa mahabang upuan. O diba mahaba pa, so hindi alam ng ibang mga tao doon sa labas na mayroon pang available na upuan dito sa loob. At saka yung nakatanggap na rin ng ostia ay lumabas na rin sila pagkatapos nilang magdasal. Kaya nga sabi ni Libby, mama uwi na tayo. Sabi ko, oy hindi pa tayo tapos. Kalahati nga lang yung naabutan natin, kaya wag muna tayong lumabas. Kaya nagkasimangot yan siya kay nagugutom na daw siya guys. Kaya sabi ko sa kanya, maghintay ka muna dahil makikinig muna tayo dito sa salita ng Diyos. Ayan guys, wala ng tao guys. O diba, nagsialisa na yung tao. Bali, second batch na pala ito guys. Kaya umupo lang muna kami dyan ng kaunti. At maya-maya nga guys ay nagsidatingan na rin ang mga tao dahil second batch na ito at maya-maya ay mag-uumpisa na rin si Father pag ito'y napuno na ng tao. Bali sa umaga pala guys ay 3 beses ang misa dito ginaganap sa araw. 3 sa umaga. Hindi ko lang sure kung 3 sa umaga, tapos pagkahapon guys ay mayroon na namang misa. Kaya ito na nga guys ay 'di ba napuno na ng tao. Mabilis lang mapuno ng tao dito guys. 'Di ba ang ganda tingnan. Ang sarap talaga magsimba araw-araw guys kung hindi ka lang talaga tinatamad. Pero kahit hindi ako lagi nagsisimba guys ay nagdadasal naman ako ng maintim sa loob ng bahay. Kahit hindi ako nagsisimba na tuwing linggo sa simbahan, nagdadasal ako sa loob ng bahay. Yung isa dito guys ay nagmamaktol na at
gusto nang lumabas kay kakain daw siya sa Jollibee. Kaya sabi ko sa kanya, maghintay ka muna. Bira nga lang tayo magsimba tapos uuwi ka kaagad. Kaya nanahimik na naman siya dito sa tabi ko. Ang hirap talaga pag may kasamang bata, mainipin, gusto nasa labas at maglaro. Tapos, guys, good morning sa inyong lahat, guys. Maaga nga pala akong naglalakad ngayon. Maaga akong naglakad, guys, dahil maghahanap ako ng gulay. Dahil ilang araw na ako hindi nakapag-gulay. Dito lang ako mamimili sa aming talipapa. Bibili akong gulay dahil ilang araw na hindi ako nakagulay. Kaya bibili tayo ng gulay ngayon. Magtinola tayo ngayon ng manok. Dahil ilang araw na rin hindi ako nakapagtinola ng manok. So parang namimiss ko yung humigop ng sabaw na tinolang manok na mayroong tanglad. So dito ako mamimili, guys. Hindi pa ako makapunta agad-agad dahil nakaparking yung mga motor sa harapan. So paano ka nga bumili? Nakaparking yung dalawang motor. Bakit kasi nasa harapan yung motor pinarking? Meron naman dito sa clubhouse. So maraming customer. Mahirap pumasok. Buti na lang umalis na yung isang motor at nakapasok na ako. Ay nagtingin nga rin ako dito ng pichay bagyo. Ito yung ihahalo ko sa aking tinulang manok. Dahil mas mura siya kaysa pichay. Ang pichay kasi nagkakahalaga ng 80. Tapos itong pichay bagyo ay 60 pesos ang isang kilo. Marami silang gulay ngayon, guys, at saka presko yung mga gulay ngayon, hindi lantutay yung kanilang gulay. Yung luma ba, 'di ba? Pag luma na lumalambot dahil sa init, yun ang tawag ay lantutay. Marami silang gulay ngayon dito at marami din silang ampalaya at hindi ako makapagpatimbang agad dahil maraming bumibili. Kaya hinintay ko na makapasok dito sa kahira. So ayan nga, guys. Tamang video lang. At ang ganda ng kanilang mais. Parang ang sarap maglaga ng mais. Tingnan nyo, guys. Busy yung kahira sa likod ko. Kaya hindi ako makapasok agad. Ang sarap talaga maglaga ng mais. Ano? Kahit laga. Laga? Ito pa nga, ano? Ba't yan, ano? At ito na nga, guys, ang napili kong upo. Malaki, maliit. 20 pesos lang daw, guys, kaya pinili ko na yung pinakamalaking upo. Ang laki talaga, guys, ang bigat, sobrang laki, kaya sabi ko sa tindera pahingi akong plastic na malaki-laki dahil mabigat ito, baka mapigtas. Ang hirap nitong dalhin. Dalawa yung binili ko, guys, halagang 40 pesos. Sobrang laki talaga niya, guys, ang bigat. Pag wala kasing papaya or sayote, ito yung ginagamit ko, guys. Ilaho ko sa aking tinola. Masarap naman siya kaysa yung papaya, may amoy din yung papaya. Ito wala itong amoy itong upo pag nilagay mo siya sa tinola. Siling green? Wala na. Pagbalot? Mahal. Ha? Mahal. Mahal? Ang kamatis? Pila kamatis? May tanglad? Wala po. Day. Seryoso po, sa kuwan. Wala ganit, te. Siling green. Kilo lang, te, kilo. Kilo, 200 ang kilo. Aray ko, te. Kung sa mata. Magtali. Kung kang magtinali, pila ang total tanan? Ay, pila daw total tanan, day. 88. Ha? 88 na. 88 na? 98. Talaga lang. 10. 98. Ate, kunin ko na yung mais. Yung dalawang... Ito, te, sa taas. Andiyan, yan lang po, te. Dilaw. Sama yun. Ili na yun. Ay, sasama mo yung akin yan. Pag sure. Banga daw ni pila ni? 60.
Pilay abot sa isa? Saka dia day. Oh, 98 na yun. 21. 21 na na siya. 98 plus 21. Ayaw na na eh. 119. Kanira. Ito lang. 98. Ano? Basig na yung dako-dako ko mo. Katuding duit ko. Pas na ko. Basig dako-dako ko natin. Ito lang. Binigit siya. Uy, kadako. Wala yung gamitan. Ay, wailain ako ba? Tingnan mo din ang bago mong pinchay. Sud na. Ganda pa yung nakal na sa rep. Uway kraro. So ayan guys, natapos na tayong mamili. Ang init. Mainit. So dito tayo aakyat. Para maiba naman. Hi! Ito yung aming multi-purpose guys. Maaga akong namili pero mainit pa rin guys. Ang init masyado. So ito na nga guys, nakarating na ako dito sa bahay at itong isa ay busy sa pagsiselfon at ito si Maricel naglilinis ng kalan. So ganito kami dito guys araw-araw. Dapat laging malinis ang ating kusina. Importante talaga lagi malinis ang ating kusina at nakita nyo naman guys ang aking daliri. Sobrang bigat ng aking dala, parang mapuputol na yung aking daliri guys. Pagpasensya nyo na guys, yung mukha ni Maricel, lagi talaga yan siyang ganyan pag humarap sa camera guys. Pangpaasar ba yung style niya guys habang naglilinis ng kusina. So ito na nga guys, nilapag ko na ang aking dala at ngayon ay magluluto tayo ng tinulang manok. At si Maricel ay mayroong sinasabi sa akin at hindi ko maintindihan at si Libby naman ay panay ang ubo. At nakita nyo naman guys, ang laki ng aking upo. Pagpasensyaan nyo na guys ang aking paligid. Sadyang ganyan lang talaga, magulo ang aking paligid. Kahit anong ayos dyan ay magulo pa rin. Gawa ng maraming sabit-sabit. O diba guys? At habang naglilinis nga si Maricel dito guys, ay nasugatan siya guys. Matalas kasi yung stainless na pinupunasan niya guys. Masortihan. Malaki maliit, 20 pesos. Saan nabili mo ma doon sa ano? Diyan sa harap ng multipurpose. Tapos ito 60 pesos ang kilo. Tapos yung pechay naman ay 80 kilos. Ito yung binili ko. Nakasave ako ng 20, 60, 70, 80 o 20 pesos. Gusto kong magsunong. Kaya mahal, magtiwala sa loob. Di magbabago pag-ibig. Tulo-tulo yung pawis ko sa kainit. Grabe mo, sakit mo. So ngayon, nakabalagbag ang ating video ngayon. Dahil ipopost ko ito sa YouTube. Ano to ma? Ha? Ilan po? May bibiling niyog. May bibiling niyog guys. Parang malaking tubo. Ay! Tingnan mo yung kanina. So ayan guys.
ganyan mo yung mukha mo. Alam mo, mapapanood yung mukha mo buong mundo. Meron naman kalamansi doon, hindi lang ako bumili. Ito, nakaprito na ako ng isda kanina. Para ipakain ko smuklo. Ba't gano'n na yung mukha mo? Ang ngipin mo, at ganyan yung ngipin mo. Sige, sayaw ka lang dyan. O, tingnan mo yung gano'n. At pagkatapos nga namin sa kusina guys ay lumabas ako, naghanap ako ng tanglad dahil wala nga akong tanglad na bilis sa tindahan, kaya naghanap ako dito sa kapitbahay, nanghingi ako dito sa kapitbahay. Kamukha pa kami guys. Magtitinola ako ngayon. Ito yung gamit ko. Makakain kami. Ito, tinula yung antayin ko eh. Lemongrass. Lemongrass. Masarap kasi pag may lemongrass, guys. So ayun lang guys, kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ka ng iyong mensahe sa baba para sa sunod kong mga video ay ma-shoutout naman kita. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!